We look up to people who hustle hard. Yung laging locked in, laging grinding, laging pushing. So kung ambitious ka, tapos minsan guilty ka na mag-slow down, kahit pagod ka na, para sa'yo to. Habang tumatagal, rest starts to feel suspicious. Ease feels like weakness. Kapag hindi ka naka-max effort, parang may mali. Parang kulang ka, parang di ka seryoso. Pero baka doon talaga nagsisimula yung problema. Kasi hindi naman lahat ng intense ay discipline. At hindi rin lahat na mukhang all-in effective. Minsan, ang tingin natin sa commitment is just constant peak mode. Tapos kapag di mo na alam yung difference, mababurnout ka na. Most people, they crash and take a break here. Yung iba, they quit. So the real question is, dapat ba talaga laging all-in? O meron bang alternative na hindi ka nauubos? Dahil dito, napapatanong talaga ako kailangan ba talaga laging intense? Yung tipong kapag meron tayong ginagawa, todo-todo talaga dapat. Yung energy, yung focus, dapat ubus ka para masabi mong, uy, achievement at may progress ako dito sa ginagawa ko. Ang weird, di ba? Kasi alam naman natin na tao tayo, hindi tayo robot, pwede tayo magpahinga. Actually, kailangan nga natin ng pahinga. Alam niyo ba kapag puyat tayo, 50% na lang kagad ng brain function natin yung gumagana. And most of us, dahil gusto nating mag-hustle, todo bigay, todo ng energy, todo ng effort, nagko-function tayo, nakalahati na lang ng utak natin yung maaasahan natin. Gaano katagal bago tayo bumigay? Napapansin mo ba? Gaano karami sa mga kaibigan mo or family members yung low blood o kaya high blood? Mataas yung stress level o kaya tumataas yung blood sugar? Well, ilan yung tipong biniro mo lang ng konti, irritable na kagad. Tapos, baka maliliit lang na bagay, nai-stress na tayo, natatrigger tayo kagad. Maraming epekto yung pagod na tinatry lang nating tangkihin. Unti-unti, may mga nasisira, may mga hidden damages, may mga irreparable tayong consequences na naiipon sa back end ng buhay natin. Minsan gulatan na lang, hindi mo mamalayan. Sisingilin ka ng lahat ng inutang mo. So yung effort mo, hindi mo na ginagamit strategically. Ginagamit mo na siya emotionally. Now, yung intensity, makikita yan sa iba't ibang paraan. Madalas kapag nasa peak performance mode tayo, nahati yan sa dalawa. Yung iba, nagiging parang si Goku na naka-super saiyan. So, todo effort, isa lang talaga yung focus, napapabayaan na halos lahat ng ibang bagay. Pero meron din naman parang si Naruto na nagkakagi bunshin mode. Tinatry nilang hatiin yung sarili nila sa sobrang daming sabay-sabay na responsibilities. Tinajuggle nila lahat hanggang sa abot ng mga kaya nila. And that's their view of intense na perform. Of course, lahat yan may hangganan. Kasi kung walang maayos na pahinga, hindi tayo aabot sa point na yung performance natin nakakapag-produce ng sustainable na results. And for every person, mahalaga na mahanap mo ano yung tamang timpla kung kailan ka talaga gagalaw versus kailan ka magpapahinga. Kasama sa sustainable long-term results na nagsacycle ka talaga between performing really well and then resting really well. Yung problema nga lang, kapag naging attached yung identity mo, na feeling mo meron ka lang silbi or mas mataas yung worth mo as a person, kapag nagpa-perform ka lang, iiwasan mo talaga magpahinga. Sadya mo man o hindi mo sadya. Kasi nga, feeling mo kapag wala kang ginagawa, wala ka rin kwenta. Madalas, yung kawalan natin ng proper attention sa recovery mode, sa rest, sa maayos na pag-replenish ng energy natin. Hindi talaga siya about our goals or yung responsibility, yung roles or functions lang natin, kundi saan natin ina-attach yung value natin as a person. So self-check tayo ng konti. Maayos ba talaga yung tulog mo? Gumigising ka ba na energized for the day? Umaasa ka lang ba sa kape? Or feeling mo kahit supplements hindi na kinakaya yung pagod na meron ka? Mahalaga na ma-audit natin for every season of our life kung kamusta ba talaga yung pahinga natin. Sapat ba? At lalo tong mas mahalaga kung yung goals mo malaki, yung pangarap mo mataas. Those who perform at their best at satisfied sa buhay nila, yun yung mga taong alam kung kailan mas magiging intense at kung kailan mas magpapahinga. Pero, kung gano'n lang talaga kasimple, bakit ang hirap bitawan nung dapat all-in ka na mentality? Lahat kasi tayo, may gusto tayong mapatunayan. At karamihan sa atin, we grew up with the belief na hard work leads to being successful. Or
mas may mararating ka sa buhay kapag nagsisipag ka. I'm not here to disagree with that. But at the same time, meron kasing sipag na kaya mong panindigan ng patuloy, pero meron namang mukhang sipag lang. And madalas yung hustle culture that we follow becomes a trap. Thinking na nagsisipag tayo when in actuality, inuubos natin yung kakayahan natin para mag-perform better in the future. Hinihiram natin yung energy na dapat good pa sana for the next 5 to 10 years of your life. Hanggang sa wala ka ng ibang maasahan sa mga susunod na taon, it leads to burnout. Now, burnout can sometimes be a good thing kasi madalas sa atin, hindi naman talaga tayo natututo hanggat hindi tayo nasasaktan. Pero nakapanghinayang pa rin makita, gaano karami pa ba sa circle mo yung kailangan maubos muna bago nila ma-realize na may iba naman palang paraan para makapag-perform with their best. Pero ma-enjoy pa rin yung buhay na meron sila. Yung weird part lang, if you're a person who struggles with this area between intense performance and then having proper rest, maybe it's time to admit na hindi mo to basta-basta mabibreak ng mag-isa. Kasi natutunan natin to lahat as a collective, and halos lahat ng mga tao nasa paligid mo will follow the same performance-based na intensity na nakasanayan na nila. Well, hindi naman masama na mag-perform ka ng intense at different points in time. Pero paano mo malalaman kung kailan mo dapat gamitin yun? So to cover our bases, ito yung unang suggestion ko. Burahin mo muna lahat ng nasa calendar mo. O kaya, gumawa ka ng dummy calendar muna for now. Tapos ang unahin mong i-schedule dun is lahat ng rest at recharge times mo. Of course, there's your actual sleep. Kailan ka ba natutulog? Up to how many hours in a day? Kahit minimum 7 hours, all good. Next, kailan ka nag-take ng nap? Kailan ka nagkakaroon ng recreational activities? Kailan ka gumagawa ng mga hobbies that actually energize you pabalik? So, huwag mo munang isipin yung work schedule. Schedule mo muna lahat ng rest and recreation time for your lifestyle. Next, tuwing kailan ka kailangan maging intense. So, kung inuna mo na lahat ng moments na magpapahinga ka or gagawa ka ng mga bagay that replenish you, mas meron kang karapatan na mag-go all in during the time frames kung saan mas kailangan ka na talagang mag-work. So kapag inuna mo kung kailan ka magpapahinga, alam mo na ngayon kung kailan ka titigil. Hindi mo kailangan basta lang magpakain sa lahat ng available na hours na puro trabaho, hustle, or pilit na mode lang of work yung mapipiga mo from yourself. Now, hindi naman ibig sabihin na dahil may dedicated time ka na for work, ay lahat ng kailangan mong gawin is dapat nakatodo ka. Merong mga bagay that only requires 1% of you, while other things naman requires more from you. Minsan nga, higit pa dun sa 100% mo. So that's a good time para humingi ng tulong ha. When it comes to your best performance, it's good to know ano yung mga bagay na mas priority na meron kang intensity. Pero kage, hindi ba dapat maging excellent ka sa lahat ng ginagawa mo? I would say yes. Pero mahalaga na mapansin mo kung desire ba talaga for excellence yung hugot ng performance mo, or you're just trying to compensate for your lack of self-worth. Kasi ang tunay na excellence, mas merong pake sa impact ng ginagawa mo para sa ibang mga tao. At hindi sa ano yung magiging tingin ng ibang tao sa'yo kapag nag-perform ka lang ng mas maayos. Now, what would this mean kung sakaling mas maging chill ka sa way na magpa-perform ka? Sabihin ko na sa'yo, iisipin ng ibang tao, hindi ka na maaasahan. Isipin nila nagbago ka na, mas naging tamad ka, mas incapable ka of doing things. Pwede rin namang maisip nilang napagod ka lang. But there will be less people who might salute you, who might look up to you, who might say, ikaw yung role model kasi ikaw yung laging nauuna, proactive, kapag may problema, ikaw talaga yung taga-solve. Take it from someone who dahil sa intensity ng pagbuo ng iba't ibang mga business ventures, naubos din ako at one point. Nagkaroon ng burnout, nagkaroon ng depression, napabayaan yung sarili, napabayaan yung mga relationships na mahalaga sa akin. Nag-cause ng damage hindi lang sa sarili ko, but also to other people. Hindi na talaga kasi kinaya. So I say this from experience. Kung kailan ako mas napilitan na maging chill, kung kailan ako mas napilitan dahil nagre-recover pa lang ako sa pagkaubos, na mas dahan-dahan yung pag-build
pag-build ng habits, ng routines, filtering ano yung mas importante, ano yung mga bagay that I should say yes to, ano rin yung mga bagay that I should say no to. Dahil na-refine kung ano yung mga bagay na mas dapat pinagtutuunan ko ng pansin, doon ko nakita kung paano mas pwedeng mag-build. And I gained momentum. When I gained that momentum, I became unstoppable. Nangyari yun when I was 28 years old. Now, I'm 36. And past 8 years of my life, mas masaya ako, mas successful, mas maganda yung relationships ko sa mga tao than all the first 28 years of my life combined. Hindi porket intense, ibig sabihin okay na. Or okay na for the long term. I hope you don't fall into the trap of short-term results through intense performance. But may you find ano yung proper rhythm mo of intensity and rest para ma-build mo yung klase ng buhay na you can perform at your best at satisfied ka pa. So ikaw, saan yung areas ng buhay mo na intense yung performance mo kasi kailangan talaga? Versus, ano yung mga areas ng buhay mo na intense yung performance mo kasi pinoprotektahan mo lang kung ano yung image mo sa paningin ng ibang tao.